Hello guys! Ito na naman tayo. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating Oisy Sarap channel. So today, tayo po ay gagawa ng stuffed baked pumpkin. So tamang-tama po, Halloween season. Kaya magsha-share po tayo ng mga recipe natin for Halloween. At ito po mga kailangan natin. Meron po tayo ditong isang medyo malaking kabocha pumpkin. Then ground pork. Kailangan din po natin dito ng garlic, minced garlic, onion, tomato, at meron po tayo ditong carrot, red bell pepper po ito. So, nahiwa ko lang ng maliliit. Then, kailangan po natin ng grated cheese, raisins, breadcrumbs, then, 2 raw eggs, soy sauce, ground black pepper, salt, at dito po ay kakailanganin din natin ng olive oil at saka yung cooking oil. Okay, so ito po ang mga kailangan natin. Uumpisahan na po natin ang paggawa natin o pagluluto natin dito sa ating stuffed baked pumpkin for Halloween. Okay, so ang gagawin ko lang dito, ito po ay ibe-bake natin, itong kabocha. So, ito pong ground pork ay lulutuin natin ito. So, dito, ang gagawin natin dito, aalisin natin yung sa kabocha. Bubuksan natin siya. Then, tapos, aalisin po natin yung mga laman dun, yung mga buto. Medyo mahirap pong gawin. Okay, so, parang mas dito yata. Yun. Okay. So, nakagawa na ako nito guys. Siguro 3 years ago gumawa ako nito. Okay. So, medyo matigas ito. Gagamit tayo ng matalim na kutsilyo dito. Bubutasin natin itong pumpkin. Okay, medyo mahirap guys. Matigas kasi itong kabocha. Ayan. Hindi pa siya humihiwalay. Ayun. So, ayan. Nakuha na natin. So, kailangan lang dalawa yung kutsilyo nyo. Isang yung ganito. Isang ganito. Para nun na parang nakakapanyo yung loob. So, tanggalin natin yung buto dito. Okay. So, ito kasi yung parang pinaka-cover niya. So, dito, aalisin natin guys itong laman. Yung mga buto, lilinisin natin itong loob. Kasi, dito natin ilalagay yung ating mga ingredients na isosote natin yung ground pork doon sa bawang, sibuyas at iba pa. Okay. So, lilinisin ko muna ito. So, okay na ito. Ayan, no? Nalinisan na natin yung loob. So, ngayon, ang gagawin natin dito, itabi muna natin. Lulutuin muna natin yung ating mga sangkap na ilalagay dito. So, ito yung pinaka-cover niya. Luluto na tayo nitong ating ground pork. So, dito, naglagay tayo ng cooking oil. So, lagyan natin ng konting olive oil. Mas maganda kasi pag merong olive oil. Makintab siya. Okay, then dito ilalagay natin itong garlic. Minced garlic. Okay. Isosote natin. Okay. Then itong onion. Then dito, ilagay natin itong
tomato, okay, so hintayin natin medyo maluto yung kamatis. Then dito guys, ilalagay natin itong ground pork. Okay. Salt and pepper. Lagyan natin ito ng soy sauce. Then, soup stock. Maglalagay tayo guys ng 2 pirasong bay leaves. Okay. Then dito, lagyan natin ng cover. So, hintay natin mag-simmer. 30 seconds. Tingnan natin. Okay. So, dito kasi, hindi po natin kailangang lagyan ng maraming tubig ito. Ngayon, maglalagay lang tayo ng konting tubig. So, habang pinapalambot natin, lagyan natin ng bell pepper. So, magtitira tayo. Yan. Okay. So, dito, hihintayin po nating maluto ito. At kailangan kasi yung liquid niya matuyo. Kaya hindi po tayo dapat naglalagay ng maraming tubig. Pero kung kinakailangan, pag hindi pa malambot yung pork, ay tatansyahin natin. Maglalagay po tayo. Okay, so hintayin nating maluto ito. Okay, then ngayon, pagkaraan ng halos nasa 30 minutes na pinapalambot natin itong ating ground pork. So, ayan, natutuyo na rin yung kanyang liquid. So, before natuluyang matuyo yung liquid nito, ay ilalagay po natin itong carrot. Okay. Okay, dito ay lagyan ulit natin ng cover. At dito po ay ihintayin nating lumambot yung carrot. At medyo matuyo pa ng konti yung liquid na lumalabas doon sa pork. Okay, then ngayon, pagkaraan ng halos 3 minutes na nilagay natin yung carrot. So, ayan. Ayan, natuyo na siya. I-turn up na natin yung heat. Kasi luto na po ito. Baka naman manikit siya sa kawali at masunog. Okay. So, dito ngayon ay hihintayin po natin mag-cool down ito. Palamigin natin. At pag malamig na siya, ay ito po ay ilalagay natin doon sa loob ng pumpkin. Okay, maghintay tayo. Okay, then ngayon, ang susunod natin gagawin, so nag-cool down na itong ating nilutong ground pork. So ngayon, ipapaloob na natin dito sa loob ng pumpkin. So, ang gagawin natin ngayon, tabi muna natin ito. Narito yung ating mga ilalagay. So, ang ginawa ko lang dito, nilagay ko sa strainer, ay wala namang masyadong liquid. So, meron tayo ditong isang medyo malaking mixing bowl. Alisin natin itong bay leaves. I-transfer natin dito. Okay. So, dito ngayon, meron tayong 2
raw eggs. So, dito ko na lang ilalagay. Okay. So, ididip natin ito. Okay. So, dito ngayon, itong mga ingredients, ilalagay natin dito itong red bell pepper na natira, itong raisins, itong cheese. So, itong grated cheese, nagtira tayo ng konti para doon sa ating pang-topping. Okay. So, ito, kakamayin ko na guys para nun mas madali. Okay. Then dito, lalagyan natin ng breadcrumbs. Okay. Lagyan pa natin. Kasi itong breadcrumbs, para po noon, hindi maghiwa-hiwalay itong ground pork. Itong ating mga ipapaloob doon sa loob ng pumpkin. Then, ilalagay po natin itong beaten eggs. At haluin po nating mabuti. Okay. I-mix nating mabuti hanggang mag-combine siya lahat. Okay. So, dito ngayon, itong ating pumpkin, nilagay lang natin dito sa aluminum foil. So, ayan, meron tayo ditong olive oil, salt. Ang gagawin natin, kakamayin ko na guys. So, itong olive oil, maglalagay tayo dito. Ang gagawa natin, irarab natin lahat yan. Hindi kasi pwedeng hindi kamay ng olive oil. Okay. Then, salt. Okay. Pati itong paligid ng pumpkin. Yan natin ng salt. Para pag gustong kainin, pati yung balat ng pumpkin. Okay. So, yan. Then, dito, kakamayin ko ito para ma-mix natin mabuti. Okay. Oops. Okay. Kasi pag hindi kinamay, hindi siya masisiksik Kailangan kasi masiksik ito Okay. Then dito guys, ilalagay natin dito. Okay. Papaloob natin dito yan. Then dito ngayon, meron tayo dito yung quail eggs. Ito ay optional lang. Kung wala kayo okay lang. Ilalagay natin ganyan dyan. Okay. Tapos lalagyan ulit natin ito. Okay. So tatapusin natin ito hanggang malagay natin lahat dito. Sisiksikin natin ito. Ayan, napuno na natin. So, patapos na rin itong ating mixture. Isiksik na lang natin ganyan. Okay? So, ayan. So, guys, yung gawa nito, minsan may sumusobra, minsan kinukulang. Depende kasi sa laki ng pumpkin na gagawin nyo.
Tulad nito, parang makapal yung loob nito. Meron kasi manipis lang yung loob. Then ito, lalagyan din natin ng olive oil at saka salt. Ilagay natin ganyan para maluto siya. So ngayon, ang gagawin natin dito, i-bake natin ito. Babalutin natin ng aluminum foil. Okay. Okay. So dito, lalagyan natin ito ng yung boiling water ito. Kakukulo lang. Okay. So ito po ay i-bake natin sa 190 Celsius o 200 Celsius. I-bake po natin ito. Mga 1 oras o hanggang sa maluto. Ang gagawin lang natin, kung meron tayo yung toothpick o skewer, tutusukin natin, bubuksan natin, tutusukin natin. Matatansya naman natin, mapifeel natin kung malambot na siya o luto na siya. Okay, i-bake po natin ito. Okay. So, ngayon, pagkaraan ng halos magdadalawang oras. Okay, so narito na yung ating stuffed pumpkin, baked pumpkin. So, ang ginawa ko lang dito, init. So, ang gagawin lang natin dito, guys. So, meron tayo ditong skewer. So, i-check ko lang siya palagi. Yan. So, ngayon malambot na. So, inabot po ako ng halos 2 oras kasi matigas yung yung kabocha pumpkin. So, ngayon, aalisin natin itong pinaka-top niya. Yan. Okay. Ayan o, umalsa yung itaas. So, ang gagawin natin, i-broil natin ito. So, meron tayong natirang grated cheese. So, lagyan natin. Then, i-broil natin mga 2 to 3 minutes. Basta't na melt ito. Itong grated cheese. Okay. Okay. So, after 3 minutes, na-broil natin. So, ayan. Narito na guys, ang ating stuffed pumpkin. Ayan. Okay. So, ang gagawin natin, medyo palamigin lang natin kasi sobrang init ito. Okay. Then, itatransfer natin sa isang serving plate. I-slice lang natin yan at pwede na po natin itong serve at kainin. Okay, so sana po nagustuhan nyo ang pagkakaluto natin dito o pagkakagawa natin dito. Okay, marami pong salamat. Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating OC Sarap Channel. Thank you po. Bye. Okay guys, so medyo mainit pa siya. Ang ginawa ko, nilagyan ko lang ng design. Pero itry na nating i-cut. Okay. So, dito ko i-cut. Oh, malambot pa siya. Mainit pa eh.
Okay.